Kamusta mga ka-DC? Sa ngayon po, meron na tayong 10,736 subscribers. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpapa-shoutout po, nasa dulo po ng video. Ilalagay ko rin po sa comment section at sa community post dito ang link ng social media accounts ko sa Blue App at Black App. I-add at i-follow nyo po ako ha, para dun din tayo magkukwentuhan. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Yojin Gu ng My Absolute Boyfriend ang sinampol ko. Siya yung robot sa series. Ngayon, balik tayo sa isa sa paborito kong karakter na ginampanan. Ito po siya. Sample ha. Wala akong kasalanan. Wala akong ginawa. Maniwala kayo sa akin. Sigurado akong kilala nyo siya lalo na sa mga solid followers ko. Ilang beses ko na rin siyang sinampol sa iba pang K-drama na pinagbidahan niya. Comment nyo nga kung anong title nito at kung sino siya. Bago natin simulan ng kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe na po ba kayo? Palambing naman po. Ayan, thank you po mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng maawain na dalaga. Apo, maaga ka na namang nagising. Hindi ka pa ba napapagod? Kahapon lang halos maghapon ka nag-alaga sa mga aso at pusa. Tapos ngayong madaling araw ikaw na naman ang unang bumangon. Magpahinga ka rin paminsan-minsan. Bata ka pa pero baka maubos ang lakas mo kakaisip sa ibang bagay. Ayos lang po ako, Lo. Mas naawa kasi ako sa kanila kapag hindi ko sila napakain ng maaga. Siguradong maghahanap na naman sila ng makakain sa kalsada. Baka po may makabangga na naman o may manakit sa kanila. Mas mabuti nang ako na lang ang gumising ng maaga kaysa silang mapahamak. Ikaw talagang bata ka. Ganyan ka na talaga simula pagkabata. Kahit ibigay ko sa iyo ang baon mo noon, ipapakain mo pa sa mga kuting na gala. Hindi ko naman pinipigilan ang kabutihan mo. Ang iniisip ko lang, habang dumarami ang mga inaalagaan mo, mas lumalaki rin ang gastusin natin. Hindi naman kalakihan ang kinikita ko bilang tagapag-alaga ng lupaing ito. Alam ko po yun, Lo. Kaya nga sinisikap kong pagkasyahin ng lahat. Kapag may natitira sa pagkain natin, hindi ko po itinatapon. Pinapakain ko po sa kanila. Kung minsan naman, namimitas ako ng gulay sa likod para may pandagdag tayo. Kahit mahirap ang buhay, hindi ko kayang pabayaan ng mga nilalang na wala namang kasalanan. Ay, sana lang talaga po. Dumating ang araw na may taong makakita ng kabutihan mo. Hindi habang buhay ganito ang buhay natin. Baka sakaling balang araw, may magandang kapalit ang lahat ng ginagawa mo. Maagang sumikat ang araw sa malawak na lupain na ilang dekada nang binabantayan ni Mang Pilo. Habang inaayos ng matanda ang sirang bakod ng kulungan, isa-isang pinapakain ni Nira mga aso, pusa, manok at bibe. Maging ang mga dagang kosta na matagal nang naninirahan sa paligid, hindi niya itinataboy. Para sa kanya, lahat ng nilalang ay may karapatang mabuhay. Sa loob ng maraming taon, naging kanlungan ng mga itinapon at sugatang hayop ang lupaing yon dahil sa pagmamalasakit ng maglolo. Apo, pakitignan mo nga yung puting aso. Parang napila yata yung paa niya sa likod. Kanina pa siya hirap maglakad oh. Oo nga po, Lo. Sandali lang, ikukuha ko siya ng maligamgam na tubig. Lilinisin ko muna yung sugat niya bago ko lagyan ng gamot. Mukhang matagal na rin siyang nasugatan dahil namamaga na ang paa niya Mag-iingat ka ha. Baka matakot siya at makagat ka. Hindi pa naman siya sanay sa atin. Naintindihan ko po siya. Kapag lagi kang sinasaktan ng tao, natural lang na matakot ka rin. Hindi ko siya pipilitin. Hahayaan ko muna siyang maramdaman na wala akong balak na masama. Ganyan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka gumagamit ng dahas. Kaya siguro kahit ang mga dating mailap na hayop,
kusa nang lumalapit sa'yo. Siguro nararamdaman lang po nila kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanila, Lo. Lumuhod si Nira sa harap ng puting aso at dahan-dahang inilapit ang mangkok ng tubig. Hindi niya ito hinawakan agad. Hinayaan muna niyang kumalma ang hayop hanggang kusa itong lumapit. Nang makita niyang hindi na ito umuungol, saka niya marahang nilinis ang sugat nito. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Pilo ang apo habang napapangiti. Sa isip-isip ng matanda, bihira na lamang ang kabataang may pusong handang magsakripisyo para sa mga hayop na itinakwil ng iba. Apo, mukhang may sasakyang papasok sa may malaking tarangkahan, oh. Hindi naman karaniwan na may bumibisita rito, ah. Baka may naligaw lang o baka may naghahanap ng may-ari ng lupa. Ako na po ang titingin, Lo. Ituloy niyo na lang po ang pag-aayos ng kulungan. Sana lang, huwag silang matakot sa mga aso. Alam niyo naman kapag may bagong muka, sabay-sabay talagang kumakahol ang mga alaga natin. O sige, kapag may nagtanong, isabihin mo lang ang totoo. Caretaker lang tayo rito at matagal nang walang balita sa may-ari ng lupain. Unti-unting huminto ang isang mamahaling sasakyan sa harap ng lumang tarangkahan. Bumaba rito ang isang babaeng maayos ang pananamit at isang baklang masigla ang kilos. Pagkabukas pa lamang ng pinto ng sasakyan, nagsikahulan na ang mga aso habang nagsilabasan naman ang mga pusa mula sa ilalim ng kubo. Hindi naman sila lumalapit ng marahas. Tila ay pinapaalam lamang ng mga ito na may dumating na mga estranghero sa kanilang tahanan. Ay, grabe naman! Akala ko may sasalubong lang sa atin. Isang buong barangay pala ng aso at pusang nandito. Pero ang cute nila, ha? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako takot sa inyo. Bobby, lumayo ka nga dyan. Ang dudungis ng mga asong yan. Tingnan mo nga ang lugar. Kung hindi ko alam na lupa ito ni Lola, iisipin kong pinabayaan na lang ng kung sino-sinong tumira rito. Magandang umaga po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nangangagat ang mga aso namin. Kumakahol lang po sila kapag may bagong taong dumarating. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Magandang umaga rin. Ako si Bobby at itong pinsan kong si Vera. Apo kami na may-ari ng lupa. Napadaan kami para tignan ang kalagayan ng lugar. Ikaw ba nakatira rito? Opo. Ako po si Nira. Kasama ko pong nakatira ang lolo kong si Lolo Pilo. Siya po ang matagal ng tagapag-alaga ng lupain ito. Nang marinig ni Mang Pilo ang usapan, agad niyang nilapitan ng mga bagong dating. Halata ang pagtataka sa kanyang mukha dahil ngayon lamang siya nakakita ng kamag-anak ng may-ari matapos ang napakahabang panahon. Magandang umaga. Ako nga pala si Mang Pilo. Mahigit 30 taon na ako nagbabantay sa lupain ito. Kumusta na po ang inyong lola? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Ang huling balita ko, nasa ibang bansa siya para magpagamot. Maayos naman siya. Pero matanda na si Lola kaya kami na munang tumiting sa mga ari-arian niya. Sa totoo lang, balak na naming ayusin ang mga papeles ng lupa dahil sayang lang kung pababayaan. Ganun po ba? Basta po ang bilin niya sa akin noon, bantayan ko lang ang lugar hanggang sa makabalik siya. Iyon lang ang ginawa ko sa loob ng maraming taon. Oy, ang tagal niyo na pala rito. Ang sipag niyo naman. Hindi biro ang magbantay ng ganito kalawak na lupain. Trabaho ko po ito at malaking tulong ang apo ko. Kung wala si Nira, baka matagal na akong sumuko sa dami ng aasikasuhin dito. Habang nag-uusap ang apat, napansin ni Vera ang isang malaking lalagyan ng pagkain ng mga aso. Ang mga kulungan ng manok at bibe, pati ang mga pusang nagpapahinga sa ilalim ng puno. Paglingon naman niya sa gilid ng kubo, nakita pa niyang may ilang dagang kosta na kumakain ng mga butil na inilagay ni Nira. Bahagyang napangiwi si Vera sa nakita. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkainis, habang dahan-dahan niyang sinusuri ang buong paligid. Samantala, si Bobby naman,
Natatawang nakikipaglaro na sa isang tuta na paulit-ulit na kumakawag ang buntot sa kanyang harapan. Hindi niya napigilang buhatin ito habang natutuwa sa pagiging malambing ng hayop. Sa kabilang banda, lalong tumigas ang ekspresyon ni Vera dahil para sa kanya, ang malawak na lupain na dapat maayos at malinis, naging kanlungan ng napakaraming hayop na hindi niya kayang sikmurain. Mang Pilo, gusto kong malinawan. Bakit napakaraming aso, pusa, manok, bibi at kung ano-ano pang hayop ang nandito? Caretaker lang kayo ng lupa. Hindi ibig sabihin nun, pwede nyo nang gawing tambakan ng mga hayop ang ari-arian ng lola ko. Pasensya na, Iha. Hindi namin intensyong sirain ang lupa. Ang totoo, karamihan sa mga hayop na nakikita mo, mga itinapon lang ng ibang tao. Hindi sila kayang pabayaan ng apo ko kaya dito niya inuuwi. Hindi naman sila nakakasira ng lupain. Inaalagaan pa nga namin silang mabuti. Kung may nasasaktan pong aso o pusang gala sa daan, hindi ko po talaga kayang talikuran. Kapag iniwan ko sila, malamang mamatay lang sila sa gutom o masagasaan. Kaya dito ko na lang po sila dinadala. Hindi naman po sila nananakit ng tao eh. Hindi yan ang punto. Tingnan mo nga ang paligid. Kung may bibili sa lupang to, unang makikita ang mga hayop na pinabayaan yung gumala. Sinong matutuwa sa ganong klaseng lugar? Imbis na tumaas ang halaga ng lupa, lalo pa itong bababa. Vera, relax lang. Hindi naman mukhang pinababayaan ng mga hayop. Sa totoo lang, ang lulusog pa nga nila oh. Saka tingnan mo si Nira, halatang inaalagaan talaga niya sila. Hindi naman siguro masamang maawa sa mga hayop, no? Bahagyang napabuntong hininga si Vera habang umiikot ang kanyang tingin sa buong bakuran. Habang lalo niyang pinagmamasdan ang lugar, lalo rin siyang naiinis sa dami ng hayop na nakakalat. Samantala si Bobby, abalang hinahaplos ang tuta sa kanyang kandungan habang natatawa sa kakulitan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit labis ang pagkainis ng kanyang pinsan, gayong wala namang ginagawang masama ang mga hayop. Bobby, ibaba mo nga yung aso. Ang dumi-dumi niyan. Baka kung ano pang sakit na makuha mo riyan. Aba, parang mas malinis pa nga siya kaysa sa ibang taong kakilala ko. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako magkakasakit dahil lang sa balahibo ng aso. Pasensya na po kung nakakaabala sila sa inyo. Kapag may bisita po kasi, sabay-sabay silang lumalapit. Sanay silang mabait ang mga taong pumupunta rito. Hindi namin inaasahang may darating na kamag-anak na may-ari. Kung sinabi sana ninyo ng mas maaga, na ihanda namin ng maayos ang lugar para sa pagbisita nyo. Hindi yun ang problema. Ang problema, ang mga hayop. Ang gusto kong maging malinaw sa inyo, hindi ako papayag na manatiling ganitong lupain. Kailangan silang mawala rito. Hindi na sumagot si Nira. Yumuko lamang siya at marahang kinarga ang isang kuting na kanina pa paikot-ikot sa tabi ng kanyang paa. Napansin niyo ni Bobby at napailing na lamang. Sa ilang minutong pananatili nila sa lupain, malinaw na sa kanya na hindi luho ang ginagawa ng dalaga. Tunay itong nagmamalasakit sa mga hayop. Bago tuluyang sumakay sa sasakyan, muling humarap si Vera kina Mang Pilo at Nira. Babalik ako bukas at sa pagbabalik ko, sisimulan na nating alisin ang lahat ng hayop na narito. Ayokong maulit pa ang ganitong kalat kapag muli akong pumunta rito. Iha, sana pag-isipan mo munang mabuti. Wala namang ginagawang masama ang mga hayop eh. Kung gusto mong ayusin ang lupain, marami namang paraan na hindi sila kailangang palayasin. Desisyon ko na yon. Kung gusto niyong manatiling caretaker dito, sumunod kayo sa sasabihin ko. Pagpasok ni Vera sa sasakyan, napaupo si Mang Pilo sa lumang bangkong kawayan. Kitang-kita ni Nira ang pag-aalala sa mukha ng kanyang lolo. Hindi ito natatakot para sa kanilang dalawa, kundi para sa mga hayop na matagal na nilang inaalagaan.
Lumapit si Nira at marahang hinawakan ng balikat ng matanda. Hindi man nila alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Iisa ang kanilang pasya. Gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang mga nilalang na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Lo, huwag po kayo masyado mag-alala. Hindi pa naman nangyayari ang sinasabi ni Ma'am Vera. Baka po kapag nakita niyang wala namang ginagawang masama ang mga alaga natin, magbago rin ang isip niya. Ayoko rin pong isipin agad na masama siyang tao. Sana nga, Apo. Pero sa dami ng taon na nabuhay ako, natutunan kong kapag ang tao nakatingin lang sa pera, madalas hindi na niya nakikita ang halaga ng buhay. Hindi ako natatakot mawalan ng tirahan. Ang inaalala ko kung saan mapupunta ang mga hayop na matagal na nating inalagaan. Mang Pilo, Nira, huwag muna kayo mawalan ng pag-asa. Hindi ko naman kontrolado ang pinsan ko pero susubukan kong kausapin siya ha. Hindi ko rin gusto ang balak niyang paalisin ng mga hayop. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng lugar na kahit mga asong gala at pusang ligaw, may taong tunay na nagmamahal sa kanila. Maraming salamat po. Hindi ko po hinihiling na tulungan niyo kami. Sana lang po, huwag niyong hayaang may manakit sa kanila. Wala po silang kasalanan sa kahit sino. Ay, pangako, gagawin kong kaya ko. Hindi man kita kilala ng matagal. Alam kong mabuti kang tao. Sana lang, mali ang hinala ko at hindi lumalang ugali ng pinsan ko. Nang makapasok si Bobby sa sasakyan at tuluyan na silang umalis, muli nang nanahimik ang buong lupain. Isa-isang lumapit ang mga aso at pusa kay Nira na tila naramdaman ng tensyon sa pagitan ng mga taong naroon kanina. Habang ipinagpapatuloy ni Mang Pilo ang pagkukumpuni ng sirambakod, sinimulan naman ni Nira na pakainin muli ang ilang hayop na hindi pa nakakakain. Maya-maya, napansin niyang may isang payat na inang aso sa labas ng tarangkahan na may kasamang 3 maliliit na tuta. Nanginginig ang mga ito at halatang ilang araw nang walang sapat na pagkain. Hindi na nagdalawang isip si Nira. Kumuha siya ng lumang palanggana, nilagyan niyo ng pagkain at tubig, saka marahang inilapit sa inang aso. Hindi niya ito pinilit na lumapit. Hinintay niyang kusang magtiwala ang hayop. Ilang sandali pa, dahan-dahang lumapit ang aso kasama ang mga tuta nito at sabik na kumain. Napangiti si Mang Pilo habang pinagmamasdan ng apo. Lumapit ang matanda at marahang tumango. Mukhang madadagdagan na naman ang pamilya natin, Apo. Kung wala pong ibang tatanggap sa kanila, tayo na lang po. Basta habang may pagkain tayo, hahatian natin sila. Hindi ko po kayang isarang tarangkahan sa mga nilalang na humihingi lang naman ng pagkakataong mabuhay. Kinabukasan, maaga na namang nagising sina Nira at Mang Pilo. Hindi nawala sa isip ng maglolo ang sinabi ni Vera nung nakaraang araw. Ngunit pinili nilang unahin ang kanilang pang-araw-araw na gawain kaysa magpakain sa takot. Apo, pakibilisan na lang natin ang pagpapakain sa mga alaga. Hindi ko alam kung anong oras babalik ang mga apo ng may-ari eh. Mas mabuti nang matapos natin ang mga gawain bago sila dumating. Opo, Lo. Sana lang po makausap natin ng mga ayos si Ma'am Vera. Hindi ko pa rin po kayang isipin na ipapaalis niya ang mga hayop na wala namang inaabala. Kung makikinig siya, mabuti. Pero kung hindi, ipaglalaban pa rin natin ang mga alaga natin sa maayos na paraan. Ayokong mauwi sa sigawan o gulo ang lahat. Hindi rin po ako makikipag-away. Ang gusto ko lang po, maintindihan niya na hindi basura ang tingin ko sa mga asong gala at pusang ligaw. Mga buhay rin sila na naghahanap lang ng taong tatanggap sa kanila. Yan ang ipakita mo, Apo. Minsan, mas malakas ang kabutihan kaysa init ng ulo. Pagkatapos pakainin ng mga aso, pusa, manok, bibe at mga dagang kosta,
Inayos ni Mang Pilo ang sirang bahagi ng bakod habang nilinis naman ni Nira ang mga pinagkainan ng mga hayop. Hindi nagtagal, narinig nila ang tunog ng paparating na sasakyan. Huminto ito sa tapat ng tarangkahan at muling bumaba sina Vera at Bobby. Kasunod nila ang dalawang lalaking tauhan na may dalang mga kulungan at lubid. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Sinabihan ko na kayo kahapon. Sisimulan na nating alisin ang lahat ng hayop na nandito. Iha, pakiusap. Pag-isipan mo muna. Hindi naman sila nakakasira ng lupain eh. Kung ang problema mo ang kalinisan, kami nang bahalang maglinis araw-araw. Hindi kalinisan lang ang problema ko. Hindi bagay sa lupa ng pamilya namin ang maging kanlungan ng mga asong gala at pusang ligaw. Gusto kong mawala silang lahat bago pa may makakita sa lugar na ito. Ma'am Vera, wag naman po. Kung gusto niyo pong ayusin ang lupa, tutulungan namin kayo. Pero wag niyo naman pong paalisin ang mga alaga namin. Kapag itinaboy sila, babalik lang sila sa lansangan at baka mapahamak na naman. Vera, baka pwedeng pag-usapan muna natin to. Wala namang ginagawa masama mga hayop eh. Tingnan mo nga sila oh, tahimik lang silang kumakain. Hindi pinansin ni Vera ang sinabi ni Bobby. Sa halip, tumango siya sa dalawang tauhan bilang hudyat na simulan na ang kanilang sadya. Lumapit ang dalawang lalaki sa kulungan ng mga aso. Agad namang nagsikahulan ng mga ito habang ang mga pusa nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Nang makita yun ni Nira, mabilis siyang humarang sa harap ng mga kulungan habang tumabi rin sa kanya si Mang Pilo. Pakiusap po, huwag niyo silang hulihin. Kung pera lang po ang problema, gagawa kami ng paraan para mailipat ang kulungan at mas maging maayos ang paligid. Huwag lang po silang saktan. Mga iho, huwag muna kayong gagalaw. Hindi nyo kailangan manakit ng mga hayop para lang gawin ang ipinag-uutos sa inyo. Bakit ba kayo nagmamatigas? Caretaker lang kayo rito. Wala kayong karapatang kontrahin ang utos ko. Vera, tama na. Nakikita mo namang umiiyak na si Nira oh. Hindi ba pwedeng kausapin muna natin si Lola bago tayo gumawa ng desisyon? Siya pa rin ang tunay na may-ari ng lupa. Saglit na natahimik si Vera sa sinabi ni Bobby. Subalit hindi nawala ang pagkainis sa kanyang mukha. Habang nakatitig siya kay Nira na mahigpit na yakap ang isang nanginginig na tuta, lalo lamang tumindi ang kanyang paniniwalang ang lahat ng hayop sa lupain kailangang mawala. Hoy, Bobby, tigilan mo na nga ang pagkampi sa kanila. Hindi mo ba nakikita kung gaano kakalat ang lugar? Kapag nalaman to ni Lola, siguradong ako pang sisisihin kung bakit hinayaan kong manatili ang mga hayop na yan dito. Ang sinasabi ko lang naman, Vera, huwag tayong magmadali. Hindi naman tayong araw-araw na nandito eh. Tingnan mo muna kung paano nila inaalagaan ang mga hayop bago ka magdesisyon. Iha, mula nung ipinagkatiwala sa akin ang lola mo ang lupaing ito, hindi ko kailanman pinabayaan ang aking tungkulin. Hindi namin ginawang negosyo ang pag-aalaga sa mga hayop. Kusa lang silang pumupunta rito dahil wala nang ibang tumatanggap sa kanila. Kung gusto niyo pong inspeksyonin ang buong lupain, malaya po kayong maglibot. Makikita niyo pong araw-araw naming nililinis ang paligid. Hindi po namin hinahayaang maging marumi ang lugar dahil kasama rin po sa tungkulin namin ang pangalagaan ito. Hindi ko kailangan libutin ang buong lupa para makita ang problema. Sa dami pa lang ng hayop na nakikita ko rito, sapat na yon para malaman kung mali ang ginagawa ninyo. Hindi na nakipagtalo pa si Nira. Sa halip, lumuhod siya upang haplusin ang isang kuting. Samantala si Mang Pilo na natiling nakaharang sa dalawang tauhan ni Vera. Hindi man siya nakikipagsagutan, malinaw sa kanyang tindig na hindi niya hahayaang basta na lamang kunin ang mga hayop. Nagkatinginan ng dalawang tauhan. Halatang nag-aalangan silang sumunod sa utos ni Vera dahil nakikita nilang walang masamang ginagawa ang maglolo at maayos namang inaalagaan ng mga hayop. Isa sa kanilang marahang umiling bilang senyales na ayaw niyang gumamit ng dahas. Ano pang hinihintay nyo?
Hindi ba't binabayaran ko kayo? Hulihin nyo na mga aso! Vera, huwag mo silang pilitin. Wala silang ginawang masama para manghuli ng mga inosenteng hayop. Iha, huwag mo idamay ang mga taong nagtatrabaho lang. Kung may reklamo ka, kami na lang ang kausapin mo. Ma'am Vera, kung talagang gusto niyo pong mabawasan ang mga alaga namin, bigyan niyo na lang po ako ng konting panahon. Hahanapan ko po sila ng mga taong handang umampun sa kanila. Ayoko lang pong mapunta sila sa mga taong sasaktan lang sila. Hindi ako maghihintay. Hindi ko problema kung saan sila mapupunta. Napabuntong hininga si Bobby. Lumapit siya sa isang tauhan at marahang sinenyasan nitong wag munang kumilos. Dahil sa paggalang sa kanya, ibinaba ng dalawang lalaki ang mga kulungan at umurong ng ilang hakbang. Lalong nainis si Vera sa nangyari. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao bago matalim na tinignan si Nira. Huwag mong isipin na nanalo ka. Babalik ako rito at sisiguruhin kung wala nang matitirang hayop sa lupain naming ito. Pagkasabi nun, mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik ng sasakyan. Napatingin si Bobby kina Nira at Mang Pilo bago sumunod na sa kanyang pinsan. Pagkaalis ng sasakyan, napabuntong hininga ang maglolo. Hindi man natuloy ang balak ni Vera sa araw na yon, ramdam nilang hindi pa yon ang katapusan ng kanilang problema. Apo, mukhang hindi titigil si Vera hanggat hindi niya napapaalis sa mga alaga natin. Hindi ko gusto ang paraan ng pagsasalita niya kanina eh. Wala talaga siyang pakialam kung saan mapupunta ang mga hayop kapag naitaboy sila. Napansin ko rin po yun, Lo. Pero hindi ko pa rin kayang magalit sa kanya. Baka hindi lang talaga niya nauunawaan kung bakit ko sila inaalagaan. Sana balang araw, makita rin niya na hindi sila pabigat, kundi mga buhay na nangangailangan lang ng pagmamahal. Mabuti ang puso mo, Apo. Pero habang mabuti ka, kailangan din nating maging handa. Hindi natin alam kung anong susunod niyang gagawin. Mas mabuti nang doblehin natin ang pag-iingat sa mga alaga natin. Opo, mamayang gabi, iikutin ko po ulit ang buong bakuran. Sisiguraduhin kong maayos ang mga kulungan at walang makakapasok na mananakit sa kanila. Sasamahan kita. Hindi kita hayaang mag-isa. Matanda na ako, pero kaya ko pa rin tumulong sa pag-aalaga sa mga hayop na itinuturing na rin nating pamilya. Muling nagbalik sa kanilang mga gawain ng maglolo. Habang inaayos ni Mang Pilo ang sirang kandado ng kulungan ng mga manok, nilinis naman ni Nira ang mga lalagyan ng pagkain ng mga aso at pusa. Maya-maya, napansin niyang nawawala ang isang matandang pusang kulay abo na matagal nang naninirahan sa kanilang bakuran. Agad siyang kinabahan dahil bihira naman itong lumayo sa kubo. Lo, nawawala po si Abong. Kanina ko pa siya hinahanap pero wala siya sa ilalim ng kubo o sa likod ng puno ng mangga. Baka natulog lang sa damuhan. Pero kilala ko ang pusang yan. Hindi yan umaalis nang hindi bumabalik agad. Hanapin natin bago pa dumilim. Opo, tatawagin ko muna siya sa may tarangkahan. Baka lumabas lang po sandali. Sige, Apo. Ako naman ang titingin sa kabilang bahagi ng bakuran. Sige po, Lo. Sana makita natin siya agad. Halos isang oras na hinanap ng maglolo ang matandang pusa. Sa wakas, narinig ni Nira ang mahinang pag-iyak nito mula sa isang masukal na bahagi ng bakod. Nang lapitan niya, nakita niyang nakasabit ang leeg ng pusa sa isang manipis na nylon na nakatali sa kawad. Hirap na hirap itong makakilos. Mabilis na tinawag ni Nira ang kanyang lolo. Magkasama nilang pinutol ang nylon at marahang kinalaga ng pusa. Mabuti na lamang at naabutan nila ito bago tuluyang masakal. Nang suriin ni Mang Pilo ang nylon, napansin niyang bago pa ito at hindi yun dating naroon. Apo, hindi ko matandaan na may tali tayong nilagay rito.
Kanina lang inayos kong bahaging ito ng bakod at wala namang ganyan. Baka may batang napadaan at naglaro rito, Lo. Ang mahalaga, ligtas na si Abong. Sana nga ganun lang. Simula ngayon, mas magiging maingat tayo. Ayokong may mapahamak sa mga alaga natin. Opo, mamaya po bago tayo matulog, iikutin nating muli ang buong bakuran. Baka po may iba pang naiwan o nilagay na pwedeng makasakit sa kanila. Pagsapit ng gabi, muli nilang sinuri ang buong lupain. Isa-isang tinignan ni Isa-isang tinignan ni Nira ang mga hayop at maging ang mga kulungan ng mga ito. Habang pinagmamasdan siya ni Mang Pilo, lalo niyang nakita kung gaano kamahal ng apo ang bawat hayop na kanilang inaalagaan. Hindi man niya alam kung ano pa ang susunod na mangyayari, nanatili siyang nasa tabi ni Nira, handang tumulong sa pagprotekta sa mga nilalang na itinuring na nilang bahagi ng kanilang pamilya. Apo, simula ngayong gabi, huwag na nating iiwang bukas ang malaking tarangkahan. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, kailangan na nating magdoble ng pag-iingat. Opo, Lo. Ako na rin po ang iikot mamaya bago tayo matulog. Baka may mga bagay na inilalagay sa bakuran na hindi natin agad napapansin. Ayoko pong may mapahamak sa mga alaga natin. Huwag mong akuin ang lahat ng gawain. Sasamahan kita. Hindi na ako ganun kalakas pero kaya ko pa namang magbantay. Hindi ko rin kayang pabayaan ng mga hayop na ilang taon na nating kasama Salamat po, Lo. Kapag magkasama tayo, panatag ang loob ko. Hindi ko rin po kakayanin mag-isa kung sakaling may mangyaring masama sa kanila. Basta tandaan mo, Apo, habang nandito tayo, gagawin natin ang lahat para maprotektahan sila. Magkasamang inikot ng maglolo ang buong bakuran. Sinuri nila ang mga kulungan ng manok at bibe, ang mga lalagyan ng pagkain ng mga aso at pusa, pati ang mga bakod na maaaring daanan ng sino mang gustong pumasok sa gabi. Lo, tingnan niyo po ito, oh. May mga piraso ng karne sa may tarangkahan. Kanina pong umaga, wala naman po yan dito. Huwag mo nga hayaang makalapit ang mga aso. Kunin mo agad. Hindi natin alam kung saan ang galing yan. Baka may dumaan lang pong nagtapon. Posible, pero mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi. Maraming taong gumagamit ng pagkain para mapahamak ang mga hayop. Itatapon ko na lang po ito. Simula bukas, bago ko sila pakainin, iikutin ko muna ang buong paligid. Maingat na ibinaon ni Mang Pilo sa lupa ang mga piraso ng karne upang walang hayop ang makakain ng mga yon. Pagkatapos, muli nilang sinuri ang paligid bago bumalik sa kubo. Samantala, Vera, pwede ba kita makausap na maayos? Hindi ko talaga nagustuhan na nangyari kanina. Wala namang ginagawa masama si Mang Pilo at Nira Ang tanging ginagawa nila, mag-alaga ng mga hayop na itinapon ng ibang tao. Bobby, huwag mo na akong sermonan. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag nakita ni Lola ang lugar na puno ng mga asong gala at pusang ligaw, ako rin ang mapapagalitan. Gusto kong maayos ang lupain bago pa siya umuwi. Pero hindi naman kailangan masaktan o itaboy ang mga hayop. Nakita mo naman kung gaano sila kamahal ni Nira. Kahit mahirap ang buhay nila, inuuna pa rin nila ang kapakanan ng mga alaga nila. Yan mismong hindi ko maintindihan. Bakit inuubos niya ang oras at pagkain sa mga hayop na wala namang pakinabang? Para sa akin, pabigat lang ang mga yan. Magkaiba lang talaga kayo ng pananaw. Sana lang huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Pagdating sa kanilang bahay, hindi na nagsalita pa si Vera. Dumiretso siya sa kanyang silid habang si Bobby napabuntong hininga na lamang. Samantala, sa munting kubo, napangiti ang dalaga habang isa-isang pinagmamasdan ang kanyang mga alaga bago siya pumasok sa kubo upang magpahinga kasama si Mang Pilo. Lumipas ang ilang araw, mas naging maingat sina Nira at Mang Pilo sa pagbabantay sa kanilang mga alaga.
Tuwing umaga at bago sumapit ang gabi, magkasama nilang iniikot ang buong bakuran upang tiyaking ligtas ang bawat hayop. Apo, napansin ko nitong mga nakaraang araw na parang mas dumarami pa mga asong napapadpad dito. Halos araw-araw na may bagong dumarating. Opo, Lo. Siguro nararamdaman nilang ligtas sila rito. Kaninang umaga nga po, may nakita akong isang kuting sa kanal. Basang-basa na siya, talos hindi na makatayo. Hindi ko po kayang iwan. Hay, kahit sabihin kung huwag ka nang mag-uwi ng panibagong alaga, alam kong hindi mo rin matitiis. Ang hiling ko lang, mag-iingat ka lagi sa paglabas ha. Opo, Lo. Hindi naman po ako lumalayo eh. Kapag may nakita lang po akong nangangailangan, saka ko lang inuuwi. Hindi ko po kayang isara ang mga mata ko kapag may naghihirap. Basta tandaan mo, hindi lahat ng tao matutuwa sa ginagawa mo. Tulad ni Ma'am Vera. Kaya lagi kang mag-iingat. Pagkatapos pakainin ng mga hayop, lumabas si Nira upang bumili ng gamot para sa sugatang kuting. Hindi pa man siya nakakalayo, nakita niyang isang maliit na aso na pilay at hirap na hirap tumawid sa kalsada. Agad niya itong kinarga at dinala pa uwi. Nang makita yun ni Mang Pilo, ngumiti na lamang ang matanda at tinulungan ng apo na linisin ang sugat ng aso. Mukhang may nadagdag na naman sa alaga natin. Pasensya na po, Lo. Alam kong dagdag na naman to sa gastusin natin. Pero tingnan niyo po siya. Halos hindi niya na maiakbang ang paa niya. Hindi kita masisisi. Kung ako rin ang nakakita riyan, baka hindi ko rin naiwan. Kapag gumaling na po siya, pag may gustong umampon sa kanya, ibibigay natin. Ang mahalaga, mabuhay muna siya. Tama ka. Unahin nating pagalingin siya. Habang abala ang maglolo sa pag-aalaga sa bagong asong kanilang nasagip, muling dumating sina Vera at Bobby sa lupain. Pagkababa pa lamang ni Vera sa sasakyan, agad niyang napansin ang bagong aso sa kandungan ni Nira. Hindi na talaga natapos ang kaibangan mo. Imbis na babawasan ng mga hayop dito, dumadami pa yata. Ma'am Vera, nakita ko lang po siyang sugatan sa kalsada. Kapag pinabayaan ko po siya, baka hindi na siya umabot hanggang bukas. Hindi ko problema kung mabuhay siya o hindi. Ang problema ko, ginagawa mong tambakan ng mga asong gala ang lupa ng pamilya namin. Vera, tama na. Hindi ba pwedeng kahit minsan maawa ka? Tingnan mo naman ang aso, oh. Halos hindi na makatayo. Hindi ako maaawa sa mga hayop na wala namang pakinabang. At lalo akong hindi maaawa sa taong matigas ang ulo. Hindi na sumagot si Nira. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng gamot sa sugat ng aso. Lalong nainis si Vera nang makita niyang hindi man lang siya pinatulan ng dalaga. Habang pinagmamasdan niya si Nira na inaalagaan ng maigi ang bagong nasagip na aso, lalo lamang tumindi ang galit na nararamdaman niya. Naiinis ako sa'yo, Nira. Hindi ko maintindihan kung bakit inuubos mo ang oras mo sa mga hayop na wala namang maitutulong sa'yo. Kung ginamit mo na lang ang sipag mo sa ibang bagay, baka matagal ka nang nakaalis sa kubong yan. Hindi ko naman po ginagawa to para may makuha akong kapalit. Masaya na po ako kapag nakikita kong ligtas at gumagaling sila. Sapat na po yun para sa akin. Kaya ka inaabuso ng mundo dahil ganyan ka mag-isip. Hindi ka aasenso sa pagtulong sa lahat ng nakikita mo. Iya, hindi lahat ng kayamanan nasusukat sa pera. May mga taong masaya na sa paggawa ng mabuti. Yun ang pinili ng apo ko at ipinagmamalaki ko siya. Pero tigilan mo na nga. Kung ayaw mo sa ginagawa nila, huwag mo na lang silang guluhin. Hindi naman sila humingi ng kahit na ano sa atin Napailing si Vera at padabog na naglakad sa paligid ng lupain. Habang sinusuri niya ang bakuran, lalo lamang siyang nainis sa dami ng mga hayop na malayang gumagala. Maya-maya, may isang maliit na tuta ang lumapit sa kanyang paa at kumawag pa ng buntot na tila gustong magpalambing.
Ano ba? Lumayo ka nga! Mabilis niyang sinipa ang tuta at napatalo nito sa sakit at malakas na umiyak bago tumakbo papunta kay Nira. Agad na kinarga ng dalagang nanginginig na tuta at sinuri kung nasaktan ito. Ma'am Vera, bakit niyo naman po siya sinipa? Wala naman po siyang ginagawa sa inyo. Mabuti nga sa kanya. Kung hindi siya lalapit sa akin, hindi ko siya masisipa. Iha, inosenteng hayop lang yan eh. Hindi mo kailangan saktan. Vera, sobra ka na. Kanina pa kita pinipigilan pero parang lalo ka pa nagagalit. Bahala kayo yan. Basta tandaan niyo sinabi ko, hindi magtatagal at mawawala rin ang lahat ng hayop na yan sa lupaing ito. Naglakad si Vera pabalik sa sasakyan habang halatang iritang-irita. Naiwan namang nakatingin si Bobby kina Nira at Mang Pilo. Kitang-kita niya ang pag-aalaga ni Nira habang marahang hinihimas ang tuta upang pakalmahin ito. Pasensya na talaga kayo. Hindi ko alam kung bakit ganyan na lang ang galit ng pinsan ko sa mga hayop. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko kayo guguluhin. Huwag niyo na po yung isipin. Wala naman po kayong kasalanan. Sana lang po, balang araw, maintindihan din ng pinsan niyo na hindi naman kalaban ng mga hayop. Maraming salamat sa pag-intindi sa amin, Bobby. Kahit papano, gumagaan ang loob naming may isang taong nakakaunawa sa ginagawa namin. Napangiti si Bobby bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Pagkaalis nila, dinala ni Nira ang tuta sa loob ng kubo at nilagyan ng malamig na pumento ang bahaging tinamaan ng sipa. Habang pinagmamasdan siya ni Mang Pilo, lalo niyang nakita kung gaano kalalim ang malasakit ng apo sa bawat hayop na napapadpad sa kanilang tahanan. Apo, mabuti na lang at hindi nabalian ng tuta. Kung mas malakas pa ang pagkakasipa ni Vera, baka hindi na siya nakalakad. Oo nga po, Lo. Kawawa talaga siya. Tingnan niyo po, nanginginig pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong kayang manakit ng hayop na wala namang ginagawa sa kanila. Hindi natin hawak ang ugali ng ibang tao. Ang mahalaga, huwag nating hayaang magbago ang puso natin dahil lang sa ginagawa nila. Hindi po ako magagalit kay Ma'am Vera. Ang ipinagdarasal ko na lang, sana dumating ang araw na maramdaman din niya ang awa sa mga hayop. Yun ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki kita. Kahit paulit-ulit ka nasasaktan, kabutihan pa rin ang pinipili mo. Ilang araw ang lumipas at unti-unti nang gumaling ang tuta. Muli na itong nakakatakbo at nakikipaglaro sa iba pang aso sa bakuran. Samantala, hindi na muling nagpakita sina Vera at Bobby sa loob ng ilang araw. Inakala ni Nira at Mang Pilo na baka nagbago na ang isip ng babae kaya ipinagpatuloy lamang nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Lo, pupunta lang po ako sa palengke. Wala na po tayong bigas mamayang gabi. At bibili na rin po ako ng gamot ng puting aso. O sige apo, mag-iingat ka sa paglalakad ha. Ako na muna ang bahala rito sa mga alaga natin. Sige na. Hindi po ako magtatagal. Pagbalik ko, tutulungan ko rin po kayong linisin ang kulungan ng mga manok. Huwag ka magmadali. Basta ligtas ka lang makauwi. Opo, Lo. Pagdating ni Nira sa palengke, bumili siya ng bigas, gulay, at ilang gamot para sa mga sugatang hayop. Habang pauwi, may narinig siyang mahinang kahol mula sa isang tambak na mga karton sa gilid ng kalsada. Nilapitan niya ito at nakitang dalawang maliliit na tuta na halos hindi na makatayo sa sobrang panghihina. May sugat din ang isa sa kanilang liig. Hindi na nagdalawang isip si Nira at kinalong niya ang dalawang tuta at inuwi ang mga ito. Pagdating sa kubo, agad siyang sinalubong ni Mang Pilo. Apo, mukhang may dala ka na naman. Pasensya na po, Lo. Iniwan lang sila sa gilid ng kalsada. Kung hindi ko sila inuwi, baka hindi na sila umabot hanggang bukas. Halika, ikukuha ko sila ng maligamgam na tubig habang ikaw ang maglilinis ng mga sugat nila.
Maraming salamat po, Lo. Hindi ko po kakayanin kung ako lang mag-isa. Magkasama tayo rito, Apo. Hanggat kaya pa nating tumulong, hindi natin pababayaan ang mga hayop na nangangailangan. Habang inaalagaan ng maglolo ang dalawang tuta, muling dumating si Bobby sa lupain. Subalit sa pagkakataong yon, mag-isa lamang siya. May dala siyang ilang sako ng dog food at cat food na maingat niyang ibinaba sa harap ng kubo. Ano po yan? Ang dami naman po. Hindi niyo na sana inabalang sarili niyo. Naku, wala lang yan. Huwag mo nang isipin. Napadaan ako sa isang pet supply at naalala ko mga alaga ninyo. Sabi ko, mas mabuti nang dito mapunta kaysa masayang lang ang pera sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ay, Bobby, malaking tulong na ito sa amin. Hindi biro ang pakainin ng napakaraming hayop sa araw-araw. Maraming salamat sa kabutihan mo. Huwag na po kayo magpasalamat. Ako pa nga nahihiya sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw eh. Hindi ko man napigilan si Vera. Gusto ko naman makatulong sa kahit simpleng paraan. Malaking bagay na po ang pag-unawa niyo sa amin. Sigurado pong matutuwa ang mga alaga namin sa dala ninyo. Inilapag ni Bobby ang mga sako ng pagkain sa loob ng kubo. Agad namang kumawag ang buntot ng mga aso habang nagsilapitan ng ilang pusa sa kanyang paanan. Napangiti siya habang marahang hinihimas ang isa sa mga ito. Ang lambing pala talaga nila. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit si Vera sa mga hayop. Kung tutusin, mas marunong pa silang magpakita ng pagmamahal kaysa sa ibang tao. Hindi masamang tao ang pinsan mo. Sana lang balang araw, mabuksan din ang puso niya sa mga nilalang na walang kalaban-laban. Yun din po ang ipinagdarasal ko. Ayoko pong magkaroon kami ng kaaway. Gusto ko lang pong mamuhay ng tahimik kasamang mga alaga namin. Sana nga, pero sa ugali ni Vera, hindi ko alam kung makikinig pa siya sa akin. Huwag ka mawala ng pag-asa, iho. Minsan, kahit ang pinakamatigas na puso, natututong lumambot. Matapos makipagkwentuhan, nagpaalam na si Bobby. Naiwan si Nanira at Mang Pilo na inaayos sa mga pagkaing ibinigay nito. Dahil sa mga dog food at cat food, nabawasan kahit papano ang iniisip nilang gastusin sa mga susunod na araw. Kinabukasan, habang nagwawali si Nira sa harap ng kubo, napansin niyang hindi lumalapit sa pagkain ng isa sa kanyang pinakamatandang aso. Nakahiga lamang ito sa ilalim ng puno at tila nangihina. Lo, pakitignan niyo nga po si Bantay. Kanina ko pa siya tinatawag pero hindi siya tumatayo. Halika, tignan natin. Baka may nararamdaman lang. Kagabi naman po maayos pa siya eh. Kumain pa nga siya ng marami. Huwag muna tayo mag-isip na masama. Suriin muna natin kung ano nangyari. Opo, kukuha po ako ng tubig at gamot. Lumuhod si Nira sa tabi ni Bantay at marahang hinaplos ang ulo nito. Napansin niyang mabigat ang paghinga ng aso at tila hirap itong igalaw ang katawan. Agad niyang pinainom ito ng tubig habang si Mang Pilo maingat na sinusuri ang kalagayan nito. Hindi man nila alam ang dahilan ng bigla nitong panghihina. Nagpasya ang maglolo na bantayan nito buong maghapon at gawin ang lahat upang gumaling ang matagal na nilang alaga. Apo, habang pinagmamasdan ko si Bantay, parang may kutob akong hindi lang to simpleng pagkapagod eh. Hindi naman siya ganito kahina nitong mga nakaraang araw. Lo, napansin ko rin po. Pero wala naman po siyang sugat at maayos naman siyang kumain kahapon. Sana gumaling siya. Ang tagal na rin niyang kasama natin. Mamaya, dadali natin siya sa veterinaryo sa bayan. Kahit mangutang muna tayo, gagawin natin. Mas mabuti nang makasiguro kaysa magsisi. Opo, Lo. Hindi ko po hahayaang mawalan siya ng pag-asa. Hanggat may paraan, gagawin natin ang lahat para gumaling siya. Ganyan ang gusto kong marinig sa iyo, Apo. Hindi ka sumusuko agad sa mga alaga mo.
Marahang binuhat ni Nira si Bantay at dinala sa loob ng kubo upang makapagpahinga ito sa malinis na banig. Nilagyan niya ng basang bimpo ang ulo nito habang si Mang Pilo naghanda ng bag at kaunting perang naipon nila sakaling kailanganin nila ito sa veterinaryo. Hindi man kalakihan ang kanilang ipon, hindi nagdalawang isip ang maglolo na gamitin yon para sa matagal na nilang alaga. Para kina Nira at Mang Pilo, ang bawat hayop na kanilang inililigtas, bahagi na ng kanilang pamilya at karapat-dapat lamang na alagaan sa oras ng pangangailangan. Pagsapit ng umaga, maaga pa ring nagising sina Nira at Mang Pilo. Kahit halos magdamag nilang binantayan si Bantay, hindi pa rin nila ito iniwanan. Matapos pa inumin ng tubig ang aso, naghanda na silang dalhin ito sa veterinaryo. Apo, handa ka na ba? Maaga tayong umalis para hindi tayo abutan ng maraming tao sa bayan. Opo, Lo. Dinala ko na rin po ang konting pera natin. Sana sapat to kung sakaling may kailangang gamot si Bantay. Kapag kinulang, mangungutang na lang muna tayo. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa perang hawak natin. Maraming salamat po, Lo. Alam kong hirap na rin tayo, pero hindi niyo pa rin sila pinapabayaan. Pamilya na rin natin sila, po. Hindi ko kayang pabayaan ang mga alaga mong ilang taon na nating kasama. Magkasamang dinala ng maglolo si Bantay sa veterinaryo. Matapos itong suriin, sinabi ng doktor na wala namang malubhang sakit ang aso. Posible lamang daw na may nakain tong hindi angkop sa kanya. Binigyan sila ng gamot at pinayuhang bantayan ang kalagayan nito sa mga susunod na araw. Salamat po, Dok. Sisiguraduhin ko pong hindi siya lalayo sa amin habang nagpapagaling. Narinig mo ang sinabi ng doktor, Apo, ha? Mas magiging maingat na tayo sa mga pagkain sa paligid. Opo, simula ngayon, ako na po mismo maglilibot bago ko sila pakainin. Tama yan. Ayoko nang maulit ang nangyari kay Bantay. Hindi na po, Lo. Pagkauwi nila, agad na sinalubong ng iba pang mga aso si Bantay. Dahan-dahan itong humiga sa lilim ng puno habang ipinainom ni Nira ang gamot. Napangiti ang maglolo nang makitang bahagyang lumakas ang aso kumpara nung nakaraang gabi. Mukhang buhay pa rin ang aso. Akala ko pa naman, mababawasan na kahit isang mga alaga mo. Ma'am Vera, kakauwi lang po namin galing sa veterinaryo. Mabuti na lang po at hindi malubha ang kalagayan niya. Sayang naman ang pera nyo. Kinastos nyo pa sa isang asong galalang. Iha, pero naman namin yon. Wala naman kaming hinihinging tulong sa inyo. Hindi pera ang problema ko. Hanggat nandyan ang mga hayop na yan, hindi magiging maayos ang lupaing ito. Vera, kadarating lang nila galing sa veterinaryo. Pahinga munang ibigay mo sa kanila. Hindi ba pwedeng isang araw lang na wala kang aawayin? Ikaw talaga, Bobby. Lagi kang kampi sa kanila. Hindi ako kumakampi. Ang gusto ko lang, maging makatao naman tayo. Napairap si Vera at tumalikod. Habang naglalakad siya sa bakuran, napansin niyang lalo pang dumami ang mga asong nakahiga sa paligid ng kubo. Lalong sumama ang kanyang loob dahil para sa kanya, habang tumatagal, lalo lamang lumalala ang sitwasyon na gusto niyang wakasan. Nang sumunod na araw, Bobby, huwag mo na akong pipigilan ha. Ilang beses ko nang sinubukang kausapin sila Mang Pilo at pati na rin ang Nira na yon. Pero wala pa rin nangyayari. Habang tumatagal, lalo pang dumarami ang mga hayop sa lupa. Vera, ikaw ang ayaw makinig. Hindi naman sila lumalaban sa'yo. Ang inihiling lang nila, huwag mong paalisin ang mga hayop na wala namang ginagawa masama. Hindi mo naiintindihan ang gusto kong mangyari. Ayoko nang makita ang babaeng yon. Pakiramdam ko, hanggat nandyan siya, wala akong magagawa sa lupa. Hindi sinira ang problema. Ang problema, ang galit na kinikimkim mo sa kanya kahit wala siyang ginagawa masama. Sige, kung ayaw mong sumama sa akin, manatili ka rito. Ako na ang gagawa ng paraan. padabog na umalis si Vera at sumakay sa kanyang sasakyan.
Hindi na siya sinundan ni Bobby dahil alam niyang lalo lamang lalaki ang kanilang pagtatalo. Habang nagmamaneho, paulit-ulit niyang naaalala ang bawat pagkakataong ipinagtatanggol ni Nira ang mga hayop at kung paanong tila walang epekto ang lahat ng ginagawa niyang pananakot. Makalipas ang ilang oras, huminto ang sasakyan ni Vera sa harap ng isang lumang bahay na nasa liblib na bahagi ng baryo. Kilala ang matandang nakatira roon bilang isang albularyang pinupuntahan ng mga taong gustong magpagawa ng kulam at barang. Sino ang hinahanap mo, iha? Kayo ba ang sinasabing marunong gumawa ng barang? Depende kung anong sadya mo. Hindi lahat ng humihingi ng tulong, tinutulungan ko. May gusto akong mapaalis sa buhay ko. Gusto kong mawalan siya ng lakas at swerte para kusa na siyang umalis sa lupaing pag-aari ng pamilya namin. May ginawa ba siyang masama sa'yo? Wala. Pero siyang hadlang sa lahat ng plano ko. Hanggat naroon siya, hindi ko makuha ang gusto ko. Sandaling natahimik ang matanda habang nakatingin kay Vera. Halatang pinag-iisipan nito kung tatanggapin ba ang ipinagagawa ng babae. Alam mo ba ang hinihingi mo? Kapag kasamaan ang ipinagawa mo sa kapwa, may kapalit yan. Wala akong pakialam. Sabihin mo lang kung magkano babayaran ko. Kung desidido ka, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo ang sinabi ko, hindi lahat ng ipinapagawa na uuwi sa gusto ng nagpapagawa. Hindi ako natatakot. Ang importante sa akin, mawala si Nira sa lupang yon. Inilapag ni Vera ang makapal na sobre ng pera sa mesa. Kinuha yun ng albularya at nagsimulang ihanda ang mga gagamitin sa ritual. Nanatiling nakatayo si Vera habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng matanda. Sa isip niya, yun na ang magiging katapusan ng lahat ng hadlang sa kanyang mga plano. Kailangan ko ang buong pangalan ng taong gusto mong pagawa ng barang. Kailangan ding malinaw sa isip mo ang dahilan kung bakit gusto mong mangyari yon. Nira ang pangalan niya. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Gusto ko lang na mawalan siya ng lakas. Gusto kong kusa niyang lisanin ng lupain kasama ang lahat ng alaga niyang hayop. Kapag nagsimula na ang ritual, wala ka nang mababawi. Pag-isipan mo munang mabuti ang desisyon mo. Matagal ko na yung pinag-isipan. Kung may pagsisisihan man ako, yun ay ang hindi ko agad ginawa ito. Kung ganon, umupo ka at huwag ka magsasalita hanggat hindi natatapos ang ritual. Marahang isinara ng albularya ang lahat ng bintana ng kanyang bahay. Isa-isa niyang inilapag sa mesa ang mga gagamitin sa ritual habang nakapikit na binibigkas ang mga orasyong siya lamang ang nakakaalam. Maigpit namang nakakuyom ang mga kamao ni Vera habang hinihintay ang pagtatapos nito. Ilang sandali pa, dahan-dahang iminulat ng albularya ang kanyang mga mata at sinabing tapos na ang ipinagawa ng babae. Napangiti si Vera sa pag-aakalang malapit ng matupad ang kanyang kagustuhan. Paglabas niya ng bahay ng albularya, magaan ang kanyang pakiramdam dahil naniniwala siyang sa wakas, mawawala na ang tanging taong humahadlang sa kanyang mga plano. Kinabukasan, maagang nagising si Nira at Mang Pilo upang ipagpatuloy ang kanilang nakasanayang gawain. Wala silang kaalam-alam sa ginawa ni Vera nung nakaraang araw. Apo, mukhang masigla na ulit si Bantay. Tignan mo, kanina pa siya paikot-ikot sa bakuran. Opo, Lo. Mabisa po yata ang gamot na ibinigay ng veterinaryo. Natutuwa po akong makita siyang nakakatakbo ulit. Mabuti naman, nabawasan kahit papano ang iniisip natin. Opo, pagkatapos ko pong pakainin ng mga aso at pusa, lilinisin ko naman po ang kulungan ng mga manok at bibe. Sige apo, ako naman ang mag-aayos ng mga sirang kahoy sa likod ng kubo. Habang abalang maglolo sa kanilang mga gawain, may isang puting van na huminto sa harap ng tarangkahan.
Bumaba roon ang isang lalaking nasa 50 taong gulang na may suot na uniforme ng isang veterinary clinic. Kasama niyang 2 pang tauhan na may bitbit na mga kahon. Magandang umaga. Dito ba nakatira si Nira? Opo, ako po si Nira. May maitutulong po ba ako sa inyo? Ako si Dr. Ben. Napadaan kami rito nung isang linggo at may nagsabi sa amin na marami raw kayong inaalaga ang mga asong gala at pusang ligaw. Gusto sana naming makita ang kalagayan nila. Tuloy po kayo, Dok. Pasensya na po kung simple lang ang lugar namin. Ayos lang yon. Mas mahalaga sa amin kung paano nyo sila inaalagaan. Maingat na inikot ng veterinaryo ang buong bakuran. Isa-isa niyang sinuri ang mga aso, pusa, manok at bibe. Napangiti siya nang makitang malilinis ang mga kulungan at maayos ang kalagayan ng mga hayop sa kabila ng kahirapan ng maglolo. Hindi biro ang ginagawa nyo. Halatang mahal na mahal nyo ang mga hayop. Wala naman po silang ibang masasandalan, kaya ginagawa lang po namin ang kaya naming gawin. Oo nga, hindi man kami mayaman. Sinisikap naming wag silang magutom at mapabayaan. Bilang tulong, gusto naming magbigay ng mga gamot, bitamina at pagkain para sa mga alaga ninyo. Libre na rin ang pagpapatingin sa mga may sakit na hayop sa susunod na 3 buwan. Totoo po ba yun? Maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito sa amin. Hindi namin nakalaing may darating na biyayang ganito. Hindi po namin kayo makakalimutan. Masayang ibinaba ng mga tauhan ng mga sako ng pagkain at mga kahon ng gamot sa loob ng bakuran. Habang abala sina Nira at Mang Pilo sa pag-aayos ng mga ito, napahinto ang isang motorsiklong dumaraan sa kalsada. Inilabas ng nakasakay ang kanyang cellphone at nagsimulang kunan ng video ang dalaga habang pinapakain ng mga aso at pusang gala. Hindi yun napansin ni Nira dahil abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang mga alaga. Apo, ilagay muna natin sa loob ng kubo ang mga gamot. Sayang kung mababasa lang ng ulan. Ako na magbubuhat ng mga bitamina. Ikaw na ang bahala sa mga pagkain ng aso at pusa, ha? Opo, Lo. Hindi ko pa rin po talaga mapaniwalaan na may mga taong handang tumulong sa mga alaga natin. Pakiramdam ko po, nabawasan ng malaki ang mga iniisip natin. Ganyan talaga, Apo. Kapag ang ginagawa mo kabutihan, may mga taong kusang darating para tumulong. Hindi man natin hinihingi, may pagpapalang dumarating sa tamang panahon. Sana po, mas marami pang hayop ang matulungan natin. Ang dami pa rin pong gumagala sa kalsada na walang makain. Unti-unti lang, Apo. Hindi natin kayang iligtas ang lahat. Pero malaking bagay na ang bawat buhay na napapabuti natin. Matapos maipasok ang mga donasyon, ipinagpatuloy ni Nira ang pagpapakain sa mga alaga. Hindi niya namalayang ang lalaking dumaan sakay ng motorsiklo. Ipinost sa social media ang video ng kanyang pag-aalaga sa mga asong gala at pusang ligaw. Sa loob lamang ng ilang araw, libo-libong tao ang nakapanood nito at humanga sa kabutihan ng dalaga. Nira, Mang Pilo, may papakita ako sa inyo. Kanina pa to sunod-sunod lumalabas sa cellphone ko. Kayong pinag-uusapan ng maraming tao. Kami po, baka nagkakamali lang kayo. Wala naman po kaming ginagawa kundi mag-alaga lang ng mga hayop. Tingnan mo to. May nag-video sa inyo habang pinapakain mo mga aso, oh. Ang dami nanonood. Ang dami rin gustong tumulong sa inyo. Kaya pala mula kanina, may mga tao nagtatanong kung saan matatagpuan ang lupain natin. Hindi ko akalaing ganito kabilis kumalat ang isang video. Nakakaya naman po. Hindi ko naman po ginagawa to para mapansin ng ibang tao. Yan nga ang dahilan kung bakit lalo kang hinahangaan. Hindi ka nagpapakitang tao lang. Totoo ang kabutihan mo. Makalipas ang ilang oras, may ilang sasakyang huminto sa harap ng tarangkahan. May mga taong nagdala ng sako-sakong dog food, cat food, bitamina at mga gamit para sa mga hayop. Ang iba naman,
nag-abot ng kaunting tulong pinansyal upang madagdagan ang pagkain ng mga alaga ni Nira at Mang Pilo. Ang ilan, nagsabing nais nilang mag-ampon ng mga aso at pusang handa ng magkaroon ng sariling tahanan. Samantala, sa kabilang bayan, sunod-sunod namang dumating ang kamalasan kay Vera. Hindi natuloy ang pakikipag-meeting niya sa negosyanteng bibili sana ng lupa dahil bigla itong umatras. Habang pauwi, nasiraan pa ng makina ang kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada. Kinailangan pa niyang maghintay ng matagal bago ito na ipaayos. Pagdating niya sa bahay, saka lamang niya nalaman na may isa pa siyang malaking problemang haharapin. Isang mahalagang transaksyon ang hindi natuloy at malaking halaga ng pera ang nawala sa kanya. Halos hindi siya makapaniwala sa sunod-sunod na nangyayari. Hindi pwedeng nagkataon lang ang lahat ng to. Simula nang ipagawa ko ang barang, ako ang minalas habang sinira naman. Lalo pang sinuswerte. Vera, baka naman panahon na para tigilan mo ng galit mo sa kanila. Wala namang masamang ginawa sa si Nira at Mang Pilo. Hindi. May mali sa pinagawa ko. Hindi itong dapat mangyari. Bukas na bukas, babalikan ko ang albularyang yon. Gusto kong malaman kung bakit kabaliktaran ang nangyayari. Kinabukasan, maagang umalis si Vera at mag-isang nagtungo sa bahay ng albularya. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang sunod-sunod na kamalasang dinaranas niya at ang patuloy na pagdating ng mga biyaya kay Nira. Pagdating niya sa lumang bahay, agad niyang itinulak ang pintuan at galit na pumasok. Lumabas ka! Gusto kong malaman kung anong ginawa mo. Hindi ito ang pinagawa ko sa'yo. Ikalma mo ang sarili mo, iha. Hindi ka pa man nakauupo. Galit na galit ka na. Ano ba ang nangyari? Huwag mo kong lukuhin. Binayaran kita para mapahamak si Nira. Pero ang nangyari, siya pa ang lalong sinwerte. Habang ako, sunod-sunod na minamalas. Sigurado ka bang yan ang nangyari? Huwag mo kong tanungin. Ikaw ang dapat sumagot niyan. Gusto kong malaman kung bakit kabaliktaran ang naging resulta ng barang na ipinagawa ko. Tahimik na naupo ang albularya at itinuro ang upuang nasa tapat niya. Ngunit nanatiling nakatayo si Vera habang masama ang tingin sa matanda. Ilang sandali siyang pinagmasdan ng albularya bago ito muling nagsalita. Noong una kitang makita, tinanong kita kung may ginawa bang masama sa iyo ang taong gusto mong ipabarang. Oo, at sinabi kong wala. Pero hadlang siya sa mga plano ko. Sapat na dahilan na yon. Hindi para sa barang na ipinagawa mo. Anong ibig mo sabihin? May mga taong madaling tablaan ng kasamaan dahil sila mismo namumuhay sa kasamaan. Pero may mga taong mahirap tablan dahil malinis ang kanilang puso at wala silang hinahangad na masama sa kapwa. Huwag mo kong bibigyan ng palaisipan. Diretsahin mo na ako. Si Nira ang tinutukoy mo. Ang buong buhay niya, ginugol sa pagtulong sa mga nilalang na wala ng ibang malapitan. Kahit kapos sa buhay, inuuna niyang pakainin ng mga asong gala at pusang itinapon ng ibang tao. Hindi siya naghihintay ng kapalit. Ang ganitong uri ng kabutihan, hindi basta natitinag ng kasamaan. Imposible! Tao lang siya. Walang taong hindi tinatabla ng barang. Hindi ko sinabing hindi siya tinamaan. Ang sinasabi ko, hindi nagtagumpay ang ipinagawa mo dahil ang pinili mong saktan, isang taong walang ginawang kasamaan laban sa iyo. Kung ganun, bakit ako minalas? Dahil ang ipinagawa mo, bunga ng inggit at galit. Minsan, ang kasamaan ay pinapagawa ng tao. Bumabalik sa nag-utos nito, lalo na kung ang target ay inosente. Napahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Vera. Hindi niya matanggap ang paliwanag ng matanda. Sa isip niya, walang katuturan ang mga naririnig.
Hindi ako naniniwala riyan. Kung totoong sinasabi mo, bakit mo pa tinanggap ang pera ko? Binalaan kita bago ko sinimula ng ritual. Sinabi kong pag-isipan mong mabuti ang gusto mong mangyari. Ikaw mismo ang nagsabing wala kang pakialam sa magiging kapalit. Hindi yan ang gusto kong marinig. Ang gusto ko, itama mo ang nangyari. May paraan pa para matigil ang mga kamalasan mo. Kung ganon, ano yun? Humingi ka ng tawad. Tigilan mo ang pagnanais na saktan sila at pabayaan mong mamuhay sila ng payapa. Kapag taus-puso ang pagsisisi mo, maaari pang humupa ang dinaranas mong kamalasan. Natawa si Vera. Subalit hindi yung tawang may tuwa kundi puno ng panunuya. Humingi ng tawad? Sa kanila? Hindi. Hindi mangyayari yun kahit kailan. Nasa sayo ang pasya. Sinabi ko lang ang taging paraan para humupa ang mga kamalasang dinaranas mo. Tigilan mo nga ako. Kung talagang marunong ka, bakit hindi nangyari ang pinagawa ko? Binayaran kita ng malaki para mapahamak si Nira. Hindi para ako magdusa. Hindi pera ang nagpapasya kung sino ang tatablan ng kasamaan. Hindi rin lahat ng ritual nagtatapos sa kagustuhan ng nagpapagawa. Palusot lang yan. Ayaw mo lang amining pumalpa ka. Sandaling natahimik ang albularya. Hindi niya sinagot ang matalim na mga salita ni Vera. Sa halip, tahimik niya lamang itong pinagmasdan habang dahan-dahang umiinom ng tubig. Nung una kang dumating dito, binalaan na kita. Sinabi kong may kapalit ang kasamaan. Ikaw mismo ang nagsabing handa kang tanggapin ang anumang mangyari. Oo, dahil ang akala ko, si Nira ang magdurusa, hindi ako. Ang taong naghahasik ng galit, hindi laging nakakaiwas sa bunga ng sarili niyang ginawa. Tama na! Wala akong panahon sa mga palaisipan mo. Hindi palaisipan ang sinasabi ko. Katotohanan yon. Kung katotohanan yan, patunayan mo. Hindi ko kailangang patunayan na nakikita mo na mismo. Ikaw ang lumapit dito dahil sunod-sunod ang kamalasan mo. Hindi ako ang nagsabi noon. Ikaw mismo ang nagsumbong. Napakuyom ng kamao si Vera. Hindi niya maitangging totoo ang sinabi ng matanda. Subalit ayaw niyang tanggapin sa isip niya ang paliwanag nito. Hindi ako naniniwalang may kinalaman si Nira sa lahat ng ito. Hindi si Nira ang may kinalaman. Ang sarili mong galit ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Huwag mong ibaling sa akin ang sisi. Hindi kita sinisisi. Ipinapaliwanag ko lamang ang nangyari. Saglit na tumalikod si Vera at naglakad patungo sa pintuan. Ngunit huminto rin siya at muling hinarap ang albularya. Kung bibigyan pa kita ng mas malaking halaga, kaya mo bang ulitin ang ritual? Yung sigurado ng mapapahamak si Nira. Hindi. Bakit? Mas malaki ang ibabayad ko. Hindi ko na uulitin ang isang ritual na alam kong maling-mali ang dahilan. Hindi lahat ng umahawak ng ganitong kaalaman dapat ginagamit ito para sa kapritsyo ng taong puno ng galit. Kung ganon, wala ka rin palang silbi. Kung yan ang paniniwala mo, wala na akong magagawa. Manggaganyo ka lang pala. Pinirahan mo lang ako. Nagkunwari kang marunong pero wala ka namang nagawa. Nasa sayo na kung yan ang gusto mong isipin. Hindi na ako babalik dito. Hindi na. Sana, bago mahuli ang lahat, matuto kang kilalanin ang pagkakaiba ng pagmamataas at katotohanan. Itiko mo na yung bibig mo. Padabog na binuksan ni Vera ang pintuan at mabilis nang lumabas ng bahay. Malakas niyang isinara ang pinto bago sumakay sa kanyang sasakyan. Halos manginig siya sa tindi ng galit
habang paulit-ulit na iniisip ang sinabi ng albularya. Sa loob naman ng bahay, nanatiling nakaupo ang matanda. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Alam niyang wala na siyang magagawa para lang sa isang taong ayaw tanggapin ang katotohanan at patuloy na pinipiling pairali ng galit kaysa pagsisisi. Samantala, Apo, pakiayos nga ang mga sako ng pagkain sa loob ng kubo. Mamaya may darating na mga gustong mag-ampon ng 2 tuta. Opo, Lo. Natutuwa po ako na mapupunta sila sa mga taong handang magmahal sa kanila. Mas panatag ang loob ko kapag alam kong mabuti po ang mapupuntahan nila. Ganyan din ang gusto ko. Hindi sapat na may gustong umampon. Kailangan, siguradong aalagaan nila ang mga hayop. Opo, hindi ko po sila ibibigay kung hindi ako makakasiguro. habang abalang maglolo sa kanilang mga gawain, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa malawak na lupain. Pagkababa ng isang matandang babae, agad siyang napatigil at pinagmasdan ang buong paligid. Napangiti siya nang makitang malinis pa rin ang lupaing matagal niyang iniwan. Pilo, ikaw ba yan? Ma'am Teresa, Ikaw nga. Ang tagal na nating hindi nagkita. hindi ko po akalaing makakabalik pa kayo rito. Maraming taon na po ang lumipas. Oo, ang daming nangyari sa buhay ko. Pero gusto kong makita ang lupaing ito habang may lakas pa ako. Maligayang pagdating po. Hali kayo, maupo muna kayo at magpahinga. Lumapit si Nira at magalang na yumuko sa matandang babae. Ma'am, apo ko po si Nira. Siyang tumutulong sa akin sa pag-aalaga ng lupain. Magandang araw po. Ikaw pala si Nira. Marami na akong narinig tungkol sa iyo sa mga taong nakapanood ng mga video mo sa pag-aalaga ng mga hayop, iha. Ginagawa ko lang po ang kaya kong gawin para sa mga hayop na walang ibang malapitan. Kitang-kita ko yon. Mabuti kang bata, Nira. Maya-maya, isa na namang sasakyan ang pumasok sa bakuran. Bumaba rito sina Bobby at Vera. Pagkakita ni Vera sa kanyang lola, agad siyang napangiti at lumapit. Lola, hindi mo man lang sinabi na uuwi ka na pala. Hindi ko kailangang ipaalam ang pagpunta ko sa sarili kong lupain. Lola, kumusta po kayo? Mabuti naman ako, Bobby. Pero gusto kong maipaliwanag muna kayo sa akin. Ano po yon? Habang papunta ko rito, marami akong narinig na kwento. Gusto kong malaman kung totoo ba ang mga yon. Anong kwento naman po? Totoo ba ang gusto mong paalisin si Namang Pilo at Nira, pati ang mga hayop na inaalagaan nila? Hindi agad nakasagot si Vera. Bobby, ikaw ang sumagot. Totoo po, Lola. Ilang beses niyang pinuntahan si Namang Pilo para paalisin ang mga hayop. May mga pagkakataon din sinaktan niya ang ilan sa mga hayop. Papi! Si Lola nagtatanong, hindi ako magsisinungaling sa kanya, Vera. May iba pa ba akong dapat malaman? Meron pa po. Hindi lang po yan ang ginawa ni Vera. Ano pa? Balak na po niyang ibenta ang lupaing ito kahit hindi pa kayo nagbibigay ng pahintulot. Kaya gusto niyang mapaalis agad si Namang Pilo at Nira para walang hahadlang sa plano niya. Nanlaki ang mga mata ni Ma'am Teresa. Dahan-dahan siyang tumingin kay Vera habang unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Vera, totoo ba ang sinasabi ni Bobby? Natahimik si Vera. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang lola habang naghihintay ang lahat sa kanyang isasagot. Lola, bala ko lang naman pong ibenta ang lupa dahil akala ko wala na kayong planong bumalik. Sayang naman kung pababayaan lang ito. Hindi mo pag-aari ang lupa para ikaw ang magpasya. Buhay pa ako, Vera. Hindi kita binigyan ng karapatang ibenta ang kahit anong bahagi ng ari-arian ko. Ang gusto ko lang naman po, mapakinabangan ito. Lola, ilang beses ko na po siyang pinigilan pero ayaw niya talaga makinig. Pati si Namang Pilo at Nira, paulit-ulit niyang ginulo.
Ma'am, pasensya na po kung umabot sa ganito. Hindi po namin gustong magkaroon ng gulo. Wala kayong kasalanan, Pilo. Ang dapat humingi ng tawad, ang taong umabuso sa kabutihan ninyo. Sandaling natahimik ang lahat. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Vera habang nakayuko. Vera, simula sa araw na ito, wala ka ng anumang karapatang mamahala sa mga ari-arian ko. Itinatakwil kita dahil hindi mo lamang ako nilinlang, kundi inabuso mo rin ang tiwalang binigay ko sa'yo. Lola, wag naman po. Isang pagkakamali lang naman po yun. Hindi isang pagkakamali ang ginawa mo. Paulit-ulit mong pinagmalupitan ng mga taong walang ginawang masama sa iyo. Pinlano mo pang ibenta ang lupa ko nang hindi ko nalalaman. Lola, Tama na. Umalis ka. Ayokong makita ka rito hanggat hindi mo natututunang panagutan ang sarili mong mga ginawa. Napaluha si Vera ngunit wala nang nagsalita upang ipagtanggol siya. Dahan-dahan siyang tumalikod at umalis ng bakuran. Samantala, humarap si Ma'am Teresa kina Mang Pilo, Nira at Bobby. Pilo, maraming salamat sa katapatan mo sa loob ng napakaraming taon. Hindi mo ko binigo. Ginawa ko lang po ang tungkuling ipinagkatiwala niyo sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang permanenteng tagapangasiwa ng lupaing ito. Hindi na kita ituturing na caretaker lamang. Ikaw ang mamamahala rito habang tinutulungan ka ni Bobby. Maraming salamat po, Lola. Pangako, aalagaan namin ang lupain at susuportahan ko si Mang Pilo at Nira. Nira, huwag ka mag-alala. Habang nabubuhay ako, walang sino man na magpapalaya sa iyo at sa mga hayop na inaalagaan mo. maraming salamat po. Pangako ko pong patuloy kong aalagaan ang mga ito, ma'am. At ang lupaing ipinagkatiwala nyo kay Lolo. Lumipas ang ilang buwan sa tulong ng mga taong humanga sa kabutihan ni Nira. Naging mas maayos ang munting kanlungan ng mga hayop sa loob ng lupain. Dumami ang mga voluntaryong tumutulong. Mas marami ring aso at pusang gala ang nakatagpo ng bagong tahanan sa mabubuting pamilya. Samantala, tuluyan namang bumagsak ang buhay ni Vera. Dahil sa pagkawala ng suporta ng kanyang lola at sa sunod-sunod na kamalasang dumating sa kanya, naubos ang kanyang ipon at wala nang tumanggap sa kanya. Unti-unti siyang namuhay sa lansangan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon pa siya ng galis aso. Ang dating nandidiri sa mga asong gala, siya na ngayong gumagala sa kalsada. Gutom, marumi, at walang matakbuhan. Isang araw, nadaanan siya ni Nira habang papauwi mula sa pamimili ng pagkain ng mga alaga. Nakilala niya agad si Vera. Sa halip na kutsain ito, inilapag niya ang isang supot ng tinapay at isang bote ng tubig sa tabi nito. Sana makatulong po ito sa inyo. Ingatan niyo po ang sarili ninyo. Hindi na nagsalita si Vera. Yumuko na lamang siya habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Umalis si Nira nang walang hinihintay na kapalit. Dala pa rin ang pusong maawain na naging dahilan upang marami ang humanga at magmalasakit sa kanya. Ang taong may pusong maawain, maaaring kapusin sa yaman, subalit hindi nauubusan ng biyaya. Samantalang ang taong pinipiling pairali ng pagmamataas, inggit at kalupitan, darating ang araw na aanihin ng bunga ng sarili niyang mga ginawa. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti,
Para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung character ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Linawin ko lang po mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Infante Veronicas na first commenter natin, Jessica Marie Ramos, Lara May Mandak, Nick Nathaniel, Cecilia Plaza from Toledo City, Cebu, Ainel Albuero, Nor Pontinuela, Maylene Oliva, Lilibeth from Osaka, Japan, Yumi Honma, Judith, Beth Sabay, Luisa Sarmiento, Given Tibag from Montalban, Rizal, Divina Villones from Hong Kong, Etcha Tarib from Cavite, Mark Logins Maulawin at sa asawa mong si Danica at sa mga anak niyong sina Mika Rose at Mark Edson, G. Tudao, Elvira Andante from Laguna, Nicole Britan from Bacolod, Cheryl Dobliso, Kazuko Jui at kay Totoy Turay from Camarin, Caloocan, Pretty Me 87, Richelle Ann, RDLC TV, Fiona Rotero, Elisa Bulosan, Gio Stories, Pia De Jumo from Romania, Rebecca De Castro, salamat po sa pag-follow sa Black App, May Peanut, Elaine Empeño from Tanawan, Batangas, Juliet B, Jocelyn Miranda from UAE, Derek Ramsey Ausa at Jan Ausa family, Alejandra, Christine Romales, Unica, Celestina Sigua, Joe Hairia Makarampat, JP Marcos, Eric Bigtas, Amber Vlog, Geraldine Ann Garcia, Romina Andy from Tondo, Joan Aquino, Ana Marie Padua, Cheryl Salaw, Ice Nungria from Hong Kong, Kitty Gold, Jason Javier, Eldaint Bin, Judith Bautista from Bicol, Erna Soto, Jonah 1786 from Singapore, Norbert Makalintal, Romina De Los Santos, Welson Riveral, Malu Hapin, Jane Pauyon from Himamaylan, Negros Occidental, Eliza 5943, Hersley Merais, Chantal Bell, Aline Daproza, Leia from Japan, Emma Dagohoy, Richard Llantos, Tara Dabi, Boss Jones from Santa Maria, Bulacan, Irene Yapana, Mary Angeli Palas, Richelle 4592, Paula Rances, Chanchan Amigo, Jesse Abilgos Jr., Noname from Jeddah, Dino Amado from Maltana, Tampakan, South Cotabato, Cecil Paez, Assorted Love Hurts at sa partner nyo pong si Joblin Detera from Saudi, happy 3rd anniversary po. Starlight Twinkle from San Mateo, Arab Oil Films, Carol Manzano Abrigo, Jocelyn Borselis from Santa Rosa, Laguna, Haponesang Pinay, salamat po, safe flight po to Japan, at Raquel Hasegawa. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamo Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, pagaling ka, Tupoks, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload natin ha. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!